Hello mga kamitsu. So, today, pag-usapan natin kung paano mo i-handle ang CI true false no, ng mga bangko para at least matuto kayo kung ano ang dapat mga isasagot at kung ano yung mga dapat na hindi nyo dapat isagot. No? Kaya iniimbitahan ko kayo na i-like nyo itong video na to, i-share nyo po mga kamitsu at mag-subscribe po kayo. Mga kamitsu, bago natin simulan, during application, kailangan tama yung cellphone number na ibibigay ninyo. Hindi pwedeng mali. Kasi unang-una, dyan ho talaga nag-uumpisa yan. Kailangan matawagan kasi. Kasi kung hindi, i-decline nila yan. Uncontacted, ilalagay nila. Kung medyo mabait sila, ang dami ho nilang application, mga kamitsu. Ilalagay ho nila yan sa ilalim. Siyempre, yung iba na naman ang ipoprocess nila. Ganun ang ganun yan. Pero syempre, tao lang din yan. E paano kung nakaligtaan yan, mga kamitsu? Kaya napaka-importante talaga ang tamang contact number. So, ito na. Magtatanong yan kung ano yung nasa application form na pinagawa ko sa inyo. Yung full name ninyo, importante dyan yung birthday, address ninyo, at tanongin kung kaninong bahay yung tinitirahan ninyo. No? Kung renta ba yan, company owned, no? Kasi minsan provided ng company or family, together with family, living with family, living with relatives. Yung po yung mga yung bagay na kailangan nyo sugatin. No? Then, unang-una dyan din is yung salary. Unang-una ang salary natin, alam naman natin mababa talaga ang sahod ng Pilipino o dito sa Pilipinas Maganda ang posisyon mo, manager ka, pero 21 na lang ang sahod mo. May ganyan, may mga nakikilala ako ganyan. So, meron namang iba, ang baba ng basic salary, pero ang laki naman sobra yung allowance para makaiwas sa tax. No? So, yung mga ngayon, kailangan natin busisihin. Kung ang salary mo is 21, then meron kang 15,000 na non-taxable allowances, sasama po natin yan. During interview, ang tanong naman nila, una dyan, guys, no? Sa experience ko, magkano ho ang monthly income nyo? So, ang tinanong is monthly income. So, sabihin nyo na yung gross. Isama nyo na dyan, pati yung overtime ninyo, yung mga non-taxable allowance, no? Babanggitin nyo yan, non-taxable allowance. No? Kasi gross yan. Pwede mo isama dyan, pati yung mga 13-month pay mo Kasi unang-una, ang 13-month pay minsan, kalagitnaan ng taon, binibigay na yung kalahati. So, pwede mo isama yan, i-divide mo sa 12 bonus, i-divide mo sa 12. Kasi, unang-una, totoo naman, nakakatanggap kayo ng perang ganun. Kung tanungin ako ng bangko, kasi yan po yan sinama ko po yung mga dapat isama. Ganun lang yung mga kamitsu. No, hindi naman tayo nang dadaya, totoo naman yung binibigay natin. Kasi unang-una, nagpapasa naman tayo ng CUE sa payslip. So, nasa kanila na yan. No? Makikita naman nila yan. At base sa experience ko, may na-approve talaga kahit hindi ko yung hinahanap na salary. Kasi, isipin nyo kapag ang unit nyo, ang monthly amortization ng unit nyo is 15,000. So, kailangan 45,000 ang monthly income mo. Ngayon, kung wala kang ganon, meron ka dapat co-maker para maisama natin yan. Pero minsan, hindi umaabot sa 45. Pinagbibigyan yan mga kamis. Alam nyo bakit? Dahil marami yung factors paano sila mag-approve. Una dyan, ocular visit. Kung kayo po ay fully identified ng third party nila, yan po yung pumupunta sa inyo. Third party yan. Yan po yung mga nakaka-attack. So, malaki po yan, porsyento. Once na generate kayo ng mataas niyan, possible talagang papasa kayo. Dahil yun naman importante sa kanila dahil ang bangko, iniisip nila yan, kaya nyo magbayad. Kasi kaya nag-apply kayo Po, nandiyan pa yung kung family use yan, ilang kayo magkakapatid sa bahay. Mga iba dyan, binata pa nga, dalaga, pero may mga trabaho na. So malaking tulong yan. Once na tinanong na yung income ninyo, pwede mo yung banggitin.
Actually, kung pwede lang na magsama pa ako ng co-maker dahil tatlo kami magkakapatid na mayroong trabaho. No? Yung ibang bangko, sinasama pa nga nila yung tatlo. Tatlo kayong pipirma, nagawa ko na yan. So, kailangan lang bukas ang isip natin pagdating sa income. Pag sinabi niyo additional income, banata mo kagad, ay yung sister ko po, nagtatrabaho na po yun sa, ba? So, magkano salary nun? Babanggitin nyo rin. So, kailangan kabisado yung mga sahod na mga kapatid ninyo, kaya mga magulang ninyo. Kung ikaw ay nag-a-apply, pwede mo yan babanggitin para at least yan, malaman nila na kaya nyo at meron kayong kakayahan. So, ito pa ang isa, yung sa parking. Once na may tumawag sa inyo, kasi may mga tanong na kailangan yes or no lang ang sagot. Huwag na mag-explain. May pa kasi defensive eh. Merong parking sa tito ko dito lang, tatlong block lang nandiyan dyan. Di na po ako dami explanation. So kung true false lang, sabihin nyo meron. May totoo naman eh. Saka sino ba naman ng taong bibili ng sasakyan na walang parking? Alam natin yan din sa Pilipinas. Hindi muna nagre-renta kasi wala kang sasakyan pa eh. Bakit ka pa sabihin mo lang may parking. And then once na approve ka, that's the time na dapat kumuha kayo ng parking. Yung iba naman, ituro nyo. Pag may pumunta na rin sa bahay niyo, ituro nyo kung saan kayo magpa-park. Ito, importante yan. Pero wag naman masyadong makwento. Yung mga tipong, ito yung park ko, secured. No, merong lakyan, di basta-basta nalalakyan. Yung mga gano'n, wag na explain yun, di naman importante yun. Baka malintigan pa tayo dyan. Hirap pala kuhanin itong unit na ito. Yeah? Maganda yan, may mga CCTV, pakita mo, barangay naman halos lahat yan, may mga CCTV na. So, isa yan sa tinitignan nila. So, gagawin mo, pag true call, sabihin mo, yes, meron po. Pero lang, wag na, less talk, less mistakes. Ika nga, di ba mga kamiso? Yun lang, ganun lang naman kaiksiyan. Ano pa ba? Sa mga ang co-maker mo is OFW. Tapos hindi kayo kasal. Kasi kailangan kasal eh. Kapag kasal kasi kayo, hindi na kailangan ng SPA, no? Yung ipapakonsularize SPA nyo pa. Yan yung po yung once na approve ka na, magpapadala ng form, SPA form si bangko, dun sa co-maker nyo, then niya po yun, consularize niya sa embassy kung saan nasa bansa siya. So, ngayon, kapag hindi kayo kasal, kapatid mo yung nandoon, magulang mo nandoon, once na ang topic na is about co-maker mo, banggitin mo kagad. Yun yung kailangan mong banggitin. Ma'am, ano po yan? Willing to comply, consularize SPA. Yan po yung babanggitin nyo. Once na narinig ng bangko yan, okay yan. Alam niyo bakit? Kasi ako once na, alam ko kagad eh, pag may nag-a-apply sa akin, hindi kasal, hindi sila mag-asawa, sinasabi ko kagad yan na kailangan ng willing mag-comply sa consularized SPA. Kasi kung hindi ko na ho yan ina-apply mga kamitsu dahil mapapagod lang tayo. No? Yung ginagawa ko, bakit kailangan pa natin yung OFW? Pwede naman ikaw na lang. Yung iba kasi iniisip nila, mababa yung sahod, hindi pwede, kaya kailangan ko si partner ko. Hindi naman, kailangan lang mag-usap tayo. Dahil iba-iba naman ang kwento nyo, katulad na sinabi ko, baka may mga kapatid ka pa na pwede gawing co-maker. No, kaya na lang, basta nandiyan sa description sa baba ang aking FB Messenger. I-click nyo lang yon at mag-usap tayo. Magkwentuhan tayo mga kaminso. Kasi hindi naman na ako iba sa inyo. Yung ako po yung magiging ayente nyo na willing tumulong po talaga sa inyo. At dito na ako magre-retiro. Hindi ako mawawala rin sa submission. Lagi yung tatandaan niya. Kaya mag-subscribe po kayo. I-share nyo po ito mga kaminso para marami pong makaalam sa mga gusto mag-Carlon. At kung wala pa silang plano mga kaminso, better share na po mga kaminso. Kung ay nakikiusap, humingi ng tulong para at least in return ako naman po ay makatulong sa iba. Yung mga merong SPA, ay may mga problema, bad credit, bounce check, credit card, pinapatulang ko yan mga kamitsu dahil in the first place, mayroon na po kung napa-approve na ganyan. So,
Huwag po kayong mag-alala. Pero hindi ko naman sinabing 100% approval. Pero marami na po akong na-approve na ganyan dahil ang bangko po ay nakakausap ko. At ang bangko po ay mapagbigay din niya mga kabit. So lagi niyong tatandaan basta mag-usap tayo. So ganoon na lang mga kabitsu. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe po kayo. I-share nyo to sa mga kaibigan at kamag-anak nyo.